isa nga po ang inyong ahensya sa nagkaroon ng budget cut for the 2025 budget at 18 billion pesos po ang natapyas sa inyo pong budget dyan sa DOLE. Ano pong reaksyon nyo dito? Ito po ba'y, sapat na po ba ito yung ibinigay sa inyo para po sa mga proyekto na gagawin ninyo sa susunod na taon? DJ Chacha at Kuya Ate, kami po naman ay laging tumitingin na lahat po ng mga departments may mga kanya-kanyang priorities. At kung kami po ay nabawasan, batay po doon sa usapan ng BICAM dahil sagad po yung amount na nakapaloob sa aming NEP, nadagdagan po. Pero pagdating po sa BICAM, nabawasan. Pero meron po kasi kaming ring prinsipyo na kung ang kumot po ay maiksi, mamaluktot po kami at mag-a-adjust po kami. Gagawan po namin ng remedyo sa implementasyon ng programa at hindi po kami magiging negatibo na ang pananaw kaagad na nabawasan, wala tayong magagawa. Dapat po talaga ang maging pananaw, laging positibo na gawin natin yung ating makakaya based dun sa na-allocate na budget. Ang bait ni Secretary Benny, talaga namang Kung ano talaga binigay. namang Very positive yung sagot. kumbaga masunurin, di ba? Yes. Yan ang wisdom ng Kongreso. Di wala tayong Tanggapin magagawa natin, kung ganun. hindi sumunod sa katalinuhan ng ating mga mambabatas. Wow, Sec Benny, Merry Christmas ha. Kuya Ted, Merry Christmas. Alam niyo po, taon-taon, magbuhat po nang bumalik ako. Lagi naman po, patid naman po niyo ang proseso. Nagpipresenta po kami. Okay. Meron pong mga ginagalaw sa mga ibang mga departamento. Pero isa lang po kasi ang pie na pinaghahati-hatian ng mga department. Opo. So, walang kung meron pong bibigyan ng karagdagan, saan po kukunin yun? Opo, So, sa opo. iba. So, Opo. kaya medyo kami naman laging nakahanda na mag-adjust ng aming mga programa. Opo. Pero laging pangunahin, Ted, yung aming tungkulin na bigyan po ng serbisyo ang ating mga manggagawa. Okay, sige po. So, Sec Benny, ito po, no? Ito ho naman pong inyong original, no, ho, na nasa NEP. Nasa NEP ito, di ba? 69.2 billion, right? Yes. So, Okay, sige po. Sagad po yung dati po yung NEP namin, yung kung nabanggit po ninyo yung nabawas na 18 billion, yun po ay nadagdag ng pumupudan sa General Appropriation Budget, yung GAB po na pinadala din po yan sa Senado para naman po talakayin nila. Opo. Hindi po. Ito muna, no? Di ho ba ang naibawas sa inyo ngayon dito po sa inaprubahan na po ng BICAM, bagamat di pa pinipirmahan, ay 18 billion? Tama ka, Okay, Ate. sige. Tama Okay, ka sige. dyan. Ito ho, para ho mas maintindihan ng taong bayan. So, ang inyo pong original ay 69.2 billion, right? Opo. Okay, sige. So, 69.2 billion, hindi ho naman ito hinugot lang sa hangin eh. At ating pong maalala, Sec, kayo po'y matagal na, no, na naging secretary po, panahon ni Joseph Estrada. Hindi ho ba ang pagbuo ng budget ng departamento, masinsin yan at dadaan yan sa kilatis ng Development Budget Coordination Committee, right? Tama, Ted. Tama. Okay, yes, di ba? So kumbaga hindi mo lang ito bigyan mo nga ako ng 69, hindi po eh. Lahat ng ito, you defend it, di ba? Dinidepensahan niyo po ito, yung pangangailangan po ng inyong departamento. Yan. So, ito ho ay hindi ho basta-basta lamang. Kumbaga, mayroon pong dinaanan tong proseso. So, dito po sa 69.2 billion, na ngayon po'y 51 billion, bagamat kanyo kayo'y mamamaluktot. Pero ano ang implikasyon nito sa mga programa ng kagawaran? Ted, ang pinakamalaking bawas po ay yung pong sa amin pong tupad. Tulong panghanap buhay para po sa mga disadvantaged at displaced workers. Opo. Ang karamihan po ng programa, other than the tupad po, lahat naman po ay nagkaroon ng adjustment, no? Batay po dun sa tama po yung nabanggit ninyo, bago po naman yan i-submit sa ating pong kongreso, dadaan po yan sa DBM, bago po namin i-submit sa DBM, titignan po namin ang mga priorities dapat gawin. So, tama po yun, yung pagkakabanggit nyo sa proseso. Pagdating nga po dyan sa both houses, nagdidepensa po kami sa committee level. Pagdating po sa plenary, nagdidepensa pa rin po.